Hello mga kaswak! So panibagong review na naman tayo, and this time mag-unbox at magre-review tayo ng 20 watt PD charger from OneHora or UnaHora. So samahan ninyo ako na i-unbox at i-review ito. Let's go! Okay, so itong OneHora or UnaHora ay isang Mexican brand, but still it is made in China, no? Pero ito more on sa South America yung kanyang target market. Pero meron pa rin siyang mga Shopee and Lazada store para sa Philippine market. So this one is a 3 ampere 20 watt max na PD charger. Okay? So sa box niya, kung mapapansin nyo, most of the mga letters or mga description sa box ay nasa Spanish language since yun yung main na kanilang market. So sa likod, nakalagay dito yung kanyang basic specs. So fast charging siya ng 3 ampere, up to 3 ampere. Compatible siya tablet, cellphones, even Android or mga Apple products. Okay, design and then fast data transfer. So, dito tayo sa English. Itong kanyang model, JR153. So, ito yung kanyang basic specs na up to 0.6 yung kanyang input. 0.6 ampere yung kanyang input. Tapos, 20 watts max. Okay? So, USB to USB yung kanyang port at yung kanyang cable. Buksan natin to. Okay? So, upon opening, ito yung makikita ninyo. 20 watt na charging brick. Tapos meron na rin siyang kasamang cable. So, tingnan mo natin tong cable, no? Then, tong other na laman ng box. Ayan. So, ganyan yung kanyang presentation. Meron din, of course, ditong, I think this is a manual or warranty slip. They offer 1-year warranty nga pala, no? Sabi sa kanilang official Shopee account. That's it. So, tingnan natin tong cable. This cable is a 1 meter cable. Of course, it's USB Type-C. Then, meron din tayo nakalagay ditong brand na UnaHora. Okay. Yung build quality nito is, I can compare it sa mga kable ni Xiaomi, pero mas malambot siya. Usually kasi si Xiaomi na kable, medyo mas siya, mas hard. Pero ito medyo mas malambot. So I'm not sure about the quality, but based dito sa initial na aking observation, it's actually good. So sa actual charging brick, ayan. So parang, kung mapapansin yung itsura niya is parang Apple na charging brick, no? So yan, nandito rin kanyang basic specs. Same lang nung nasa box. Tapos of course, with their branding and yung kanyang charging point or charging port na USB Type-C. Now, comparing it to Apple, no? Since medyo magkamukha sila, meron ako ditong Apple charging brick. Mas malaki siya ng kaunti. Tapos dito sa likod, si Apple wala siyang branding. Okay, tapos yan. Kung papansin niyo pag pinagdikit din natin yan, medyo mas malaki talaga si Ora kahit sa lapad. So, test na natin, no? Tingnan natin sa mga devices. So, meron tayo ditong tablet. Meron tayo, of course, Android phone, and try din natin i-test siya sa isang iPhone, no? Para makita natin yung difference. Kasi basically, pwede natin magamit nitong 20 watt charger sa mga iPhones. So basically, magpapalit lang tayo ng kable na USB Type-C to Lightning for iPhone 14 pababa. Then for iPhone 15 naman, Type-C to Type-C will work. Okay, so time to test it na, no? Unahin mo natin i-test dito sa tablet. Meron tayo ditong Ampere app sa Android. So dito makikita natin kung
gaano kalaki yung milliampere or yung power na kanyang pinapasok. Right now, we're at nasa 76 pa lang to, no? Pero pag medyo mababa na to, tetest din natin yung actual na charging time nito on different devices. So right now, we'll just check yung kanyang ampere power input. Okay? So remember, we're using the 1-hora charging brick as well as the cable. Okay, so after 2 minutes, ang kanyang maximum input capacity is 3,710 milliampere with minimum of 1,430. Okay, now mga kaswak, gagamitin naman natin dito sa Android phone. Meron tayo ditong S23 Ultra. Let's try. Let's check yung kanyang minimum and maximum milliampere capacity. Okay, so after 2 minutes of testing, ito yung lumabas sa ating ampere test. So meron tayong maximum input ng 3,790 milliampere with minimum of 1,860 milliampere sa isang Android phone. Now curious ako guys, kasi parehong 20 watt capacity itong Apple charger. So tatry natin kung same ba yung kanyang ampere or power na pinapasok. We're using yung same cable ni 1-hora at yung same Android phone. Okay, so after 2 minutes, meron tayong 1,720 milliampere na maximum input at 620 milliampere na minimum input. So remember na itong Apple at itong 1-hora ay pareho lang sila na 20 watt charger. Pero significantly, mas maliit yung power na pinapasok nitong Apple charger that will result to, of course, is lower charging time. Alright mga kaswak, no? So itetest na natin yung charging time, actual charging time nitong 1-hora or 1-hora. So right now, we're at 20%. It's 8:20 p.m. Okay. Then check natin gaano katagal i-charge itong ating Samsung S23 Ultra. So right now, mataas ang pagpasok ng ng current or ng electricity. Nasa 4,440. Pero bababa yan kapag ka medyo nasa malapit ng mapuno. Update tayo. Bali ito full charge na. Around 9:37 ito na full. So lalagay ko na lang sa video na to kung ilan yung talagang total na charging time. From 20% to 100%. Mga kaswak, so ngayon itatry naman natin siya sa iPhone. So meron tayo itong iPhone 14 Pro Max, 8:35 p.m. at 30%. Tignan natin gaano kabilis from 30 to 100. Okay, ayan, charging niya. So balik tayo mamaya after nitong mapuno to 100. So ito mga kaswak, no, full na. Battery full na tayo, no. So it's 10:19, no. Lagay ko na lang sa video yung actual na charging hours from 30% to 100%. Kung naghahanap kayo ng mura pero legit na 20 watt charger, try nyo na itong 1-hora. Ilalagay ko sa description below kung saan pwedeng mabili ito. Maraming salamat mga kaswak. See you next time. Bye-bye.